Hello! Welcome na naman sa isang makabuluhang video. Makabuluhang video. Meron kasi akong mga skin tags. May mga, para sang, hindi ko nga alam kung warts ba nakakadiri. Hindi ko alam kung warts siya or skin tag. Pero, nakita ko kasi sa mga pictures at sa mga videos dati na pwede ako mag-pretend na, uy, nunal yan. pero hindi, ayoko nang ganun. Meron akong nakikita sa mga videos, sa mga pictures, pag zoom ko, malalaki, parang 3, 4 o 5 na malalaki, visible, kahit ganito kalayo. So, nag-search ako, hindi ako nag-research eh. Nag-search ako sa YouTube, parang skin tag removal. Meron akong nakitang skin tag removal pen. O parang mole, warts, tattoo removal na pwede mong bilhin at ikaw mismo gagawa sa bahay ninyo. Naisip ko, napaka-risky nito kasi meron tayong mga professional na gumagawa nito like dermatologist or mga skin experts na pwede mong puntahan. Tapos kung mayaman ka, syempre, di ba? Kada isang keme may halaga, ang dami nito. Sabi ko, why not try it? Sa akin, ang gusto kong sabihin disclaimer muna ay you have to take risk. It's your own risk. Tama? English ka na. Sa akin kasi kailangan magte-take ka ng risk. Pero, hindi lang basta risk. Kailangan calculated risk. So, kailangan lahat ng mga pwedeng mangyari, lahat ng mga possible na mga pwede pang maiwasan, isipin mo muna bago mo gawin. So, feeling ko kahit sa kahit anong bagay naman ganun dapat eh. Pero naisip mo kasi, kung gagalawin ko tong mga skin tags na to, kung ano man siya, I have to make sure na hindi ako magkakaroon parang secondary issue like baka naman masyadong masunog yung layer ng balat 'di ba? Imbes na itong surface lang or kung ano man dapat mong tanggalin yun lang yung matatanggal. Baka naman 'di ba, ma-infect, magkasugat, magka-scar, 'di ba? Lalo ka pang maperwisyo. So yun ang warning sa utak ko na kailangan kong maiwasan. So I have to take precautions, you have to research the product, you have to search everything that you can search sa web na makatutura naman na reliable. Kailangan reliable lang yung mga sources, di ba? At kailangan gumamit ka ng iyong common sense at iyong utak. Again, disclaimer, this is only for educational purposes or for entertainment purposes sa iba. Gagawin ko, magde-demo ako kung paano ko siya tatanggalin. Pangalawa, sabi nila kasi sa mga napanood ko amoy burnt flesh, so mabantot siya, parang nasusunog nagbuhok. Obviously, 'di ba, kasi parang i-cauterize niya or i-burn niya, i-zap niya yung kung ano mang flesh, 'di ba? So mangangamoy nga. Ngayon baka maamoy sa labas. So nagsimdi ako ng scented candle, nagbukas ako ng ventilador, nagbukas ako ng mga bintana just in case, okay? Sabi kasi nila mabantot-bantot. May mga nagsabi medyo masakit daw. Tolerable naman based sa lahat ng mga napanood ko. Tolerable yung pain. Pero may binili silang numbing cream pampawala ng sakit, parang anesthesia, ganyan. Topical cream. Ang mahal-mahal. Ang mahal naman, sabi ko, hindi tayo mayaman. Pag naman ganun ka, So, mag-improvise tayo. Either gagamit ako ng yellow, okay na to. So, yun lang. Halika na at gawin na natin. Pasensya na kung anong makikita nyo dyan. Mag-focus lang ako kayo sa leeg. Okay, so una, may maliliit siya pero uunahin ko tong sobrang visible. Mahirap siya kasi naka-mirror yung video. Diba? The reason why I decided to do this kasi unsightly siya. Sabi, ang skin tag daw, o kung ano man to, I don't know kung ano kung mga to. Feeling ko skin tag,
hereditary daw. Mama ko may ganito. As in malaking malaki, tas kulay pula. Sa kilig-kilin niya, tumansiklaw ko. Sa kilig-kilin niya, at saka dito rin sa leeg. So, isa yung possibility. Pangalawa, ang sabi, skin tags daw pwede dahil sa obese ka. Masyado kang mataba. Which is true naman sa akin din, pwedeng mag-apply kasi for the past 2 years na nasa pandemic tayo, nag-gain ako ng 30 yata, 35 or 40 pounds. O, obese na ako. Mataba na ako noon nag-gain pa ako ng gano'n. So, yun daw. Pangatlong reason kung bakit ka nagkakaroon ng skin tag, hindi ko alam kung naririnig ka. Dahil diabetic ka naman daw dahil sa diabetes. Hindi ko alam kung diabetic ako, pero kung lahi man ito, nanay ko rin may diabetes, so hindi ko rin alam kasi hindi ko pa rin pinapacheck kung ano ba ako. Ayan, so nakailang kahit na ako, pinabasa ko lang siya ng clove oil. Hindi ko alam kasi alam ko yung clove oil wala nang sakit. Kaya may masakit sa'yo, kaya sa ngipin daw, i-apply mo yun, mawawala yung sakit. Which is true naman kasi na-apply ko yun before. Kaya hindi ko makita. Madami pa ako dito maliliit. So, practice na rin to. Mukhang hindi ako naririnig sa mic kapag masyado akong lumayo. Pag dito ako sa side, apply ko na lang muna, okay? Okay. So, nilagyan ko yung bandang dito kasi may maliliit siya. Tapos marami. So, ayan na. Yung gagawin natin. Okay, so ito ang ating tatanggalin. So, I have these. Ang dami, oh. Meron pa yung maliliit around my neck. Sabi nila, pwedeng skin tag kasi nagra-rub yung fabric sa leeg or yung taba mo. Yun na nga. Na-explain ko na kanina. So, feeling ko naman, okay na. So, ito yung gagamitin natin. So, bubuksan ko na siya. Gagamitin ko yung yung default needle. Medyo mas malaki. Tapos, yung instructions nito sa ibang video na lang, okay? So, bubuksan natin sa sabing camera. So, long press. At, sinet ko siya sa 4. Tapos, pipress daw ito. Dapat may ilaw to eh. May bulong ilaw keme. So, every time ipipress mo siya, ito yung makikita. May umakit na ganyan. Okay? Habang pinipress mo to, may makikita kang keme doon. Feeling ko nabagsak to kasi medyo may kaawang siya. Dapat may ilaw din siyang blue. Dapat umiilaw din siyang dito blue. Pero let's go na lang. So unahin natin itong malaking part na to. See, I'm not sure kung skin tag or warts. So let's go. Sana makita siya. Ang hirap nito ah. Medyo may siya, parang kang kinagat ng langgam. Hinaan ko pa kaya. Nakakabit, parang sinuso ka ng karayom. Ganun siya. Ganun yung feeling. Kailangan siguro ng tweezer. Nagtubo ko siya. Ayun, naamoy ko nga. Naamoy ako. Naamoy ko ang keme. Parang asang nasusunog na buhok. Feeling ko naman, pag may ibang gumagawa nito, mas madali. Pero kung ikaw at sa salamin mo lang ginagawa,
dumudugo siya. Kapag sa salamin mo lang mag-isa, mahihirapan ka. Okay, dry mo na natin. Mag-alcohol muna kayo ng kamay or sanitize nyo rin yung needle. Here we go. Bumusok siya. Naaamoy ko yung balat. Okay. I'm not sure kung kailangan mag-fall siya o talagang sunugin mo lang siya. Yung base na yung tirahin natin. Kung mahina yung pain tolerance, feeling ko magsimula ka sa mababang settings like 1 or 2. Pero may mararamdaman kang sting. So, parang nasunog siya. Ayan, nasunog siya. Nasunog yung pinaka tag. And pero kailangan kong makuha yung pinaka base. So, linisin natin siya. Tissue lang to na may alcohol. Yung needle, pag hindi mo naman pinipindot, kahit hawakan mo siya, walang effect, hindi magzazap. Pero pag prines mo yung nandito, ito, doon lang siya magzazap. So, pwede mo punas-punasan o alisin ng keme. Sabi lang yata tayo dito, ha? Isa pa lang to, ha? Pero feeling ko pag once na we get used to it, mabibilisan mo naman. So, try ulit natin. Kailangan yung pinaka base niya makati na siya, ha? Okay, so press ko na ulit. Naka-mirror. Ang hirap kasi. Para ako nakatingin sa salamin. Hindi ko matansya yung depth. Dumidikit na ba or what? And make sure wag yung good skin ang zap nyo. I think you really need someone to do it for you. Ito hindi ko muna pinipress. Tinatansya ko muna kung ito nakapress na. Parang isang tip, isang technique, nahirapan kayo, huwag mo munang ipipress yung pinaka pang zap para matansya mo kung na pwede mong dot yung needle without pressing the on button. Pero once na ano mo na, pwede mo nang i-zap. Nag-zap ko yung good skin, eh. Nararamdaman pa rin akong medyo maliit. Let's continue. So yung technique ko is ididikit ko muna yung needle bago ko i-press yung
yung on. There we go. May zap. Nakita nyo ba yun? Siyempre, nangamoy balat. May pasma yata yung sabay ko. Pero at least nagagawa ko, diba? Pero kung meron kayong somebody who can help you, much better. I can see the zap. Parang electric. Again, hindi umiinit yung needle. Naglalabas lang siya ng electric current. Yung review nitong product sa ibang video na lang. Meron pa ba? Baho niya. Amoy na susunod na buhok. Meron pa akong nararamdaman. Tingin ko na-burn ko tong side na to, pero make sure malinis yung kamay nyo. So, hindi ko na-burn na net. So, yung nag-black. So, sabihin, nababurn na nga yung skin. Hindi ko nagpeklat na sa... Wala na akong masyadong nararamdaman na tag, parang pwede mo siyang hilahin kasi yung kanina pwede mong hilahin eh, pero ngayon parang nag-flat na siya, pero may bump pa rin. So I'm not sure if nakuha niya lahat. Let's get the other tags. Namumula siya. Medyo makate ha. Ito na lang lang. Okay. Unahin ko lang yung malalaki. Tapos may mga maliliit pa yan. Hirapan kasi akong gawin sa harap ng cellphone. So, let's see. Let me try the others. Ito. Let me try that. Okay. So, settings 4 pa rin tayo. Gawin ko yung 3. Burn this baby. Again, technique. Idikit mo na yung pen. Then press. Again, focus ka, concentrate ka sa tag mismo. May nakita naman akong yung black. Burn camera. The goal is yung wala ka nang mararamdamang bump. Parang wala na yung super bump, pero may mararamdaman kang bump. Maybe dahil
na mag-aagad siya or last one. Not last one, but for this video, yung mga malalaki lang 1, 2, 3, and then I'll do the rest until dito. Baka hindi ko na ma-capture yung iba, so I'll just do an update video na lang. Let me do this. See it zapping the tag. Pati siya pero mararamdaman mo yung sting. Maiwasan, I'm burning the good skin sa tabi niya. Baho niya. Awin na susunod nga na balat. Hindi ko kailangan tanggalin din itong damit ko kasi mayroong part dito na matatakpan itong ito. Pag once na natapos ko na i-video ko na lang and I'll give an update like pang 3 days, pang 7 days, pang 10 days, pang 12 days hanggang hindi natin kung mag-heal ba or may effect ba. Or do I need to have like second coating? Ano bang gagawin? Let's finish this. Just do the rest and then I'll make another video. Okay, so ito yung tapos na, natapos ko na lahat. Ito, nagsisimula pa lang ako kaya feeling ko masyado ko siyang nasunog. So yan siya, itong kalahating part na to hanggang doon sa likod. Feeling ko mas okay na mas nabilisan
ko nang gawin. Kaso, isang tip na lang para sa mga gagamit. Ako kasi para ko siyang tinitigal. Mas maganda pala na talagang doon ka sa spot kung saan meron kang skin tag or meron kang warts or kung ano man. Hanggang masunog mo siya. Kaya pala masusunog. Kaya pala magiging mabaho. Parang susunog na balat. Kasi doon ka lang sa spot na yun. Hanggang maging flat. Hanggang wala ka na maramdaman. Yung iba feeling ko, ewan ko kung magkikeloid tulad nito. Para siyang nagpantal. Pero ito nagsugat talaga. Nagsugat kasi parang hindi ko alam yung ginagawa ko. So ayan, yan ang titignan natin. Bibigyan ko kayo ng update. Ito kasi parang nasa loob eh. Parang hindi ko alam kung ano tong dulo na to. Pero the rest, nag-flat naman siya. Matanggal naman. Yung mga gusto kong matanggal. Especially nandito. So parang isang hilera dito. So, bibigyan ko na lang kayo ng update every like 3 days or the 3rd day, God willing, hanggang maka 1 week. And then, titignan ko pa kung anong resulta after that. Pakumpay naman natin. Okay?